Atong kusgon para gani kay Lord, it should be the best clap offering. Amen. Tinud gayud nga si Lord matinud-anon. Dili gid siya mausab. Mausab ang tawo, mapakyas ta, pero ang Ginoo dili gid siya mapakyas. Ang iyang gugma wala gyoy kinutuban. Yang grasya hangtod sa kahangturan. Ang iyang kaluoy kanunay naa kanatong tanan. Busa kung naaman tay dapat ka pasalamatan kay iya hatang nailahan o gitawag nga iyang anak. Ang Ginoo kanunay na siya ginahimo kanato kada adlaw. If we are just sensitive enough and acknowledge what the Lord has done, did, and even about to do, ma-amaze gyud ta unsa gyud ang ginahimo ni Lord sa atong kinabuhi. Busa igsoon karon kabuntagon, let's just allow the Spirit of the Lord to move in the midst of us and allow Him to teach us, to tell us what we needs to be done, what needs to be done. Hallelujah. Lord, salamat kayo. Kana bang lindot yung kayo magpauraray, Lord, gana sa imuha. Dili igo, Ginoo, ang pila lang ka minuto nga mag-awit. Kaya ang awit mismo, Ginoo, muna siya'y minsahe gikan sa among kasing-kasing. Sadya, naging nga matinud-anon gyud ka. Ang matagpulong, Ginoo, nga among ginaawit, Lord, mo Ginoo, ang pinaka-insakto, Lord, nga words, nga gusto na mo isulti nga kanimo. And thank you for listening to us this morning. Lord, nagtumi, nagsugod pa lang ka, balang Espiritu, gitugutan ka namo nga mamuhat sa among taliwala karon. Padayon ka mamuhat o kaya ang among kinasuluran, tudlui kami, badlo nga kami, para mahimo kaming kanang anak yun ni mo, Lord, may imong pagagamiton, Lord, alang si mong dako nga kahimayaan. Usa karong kabuntagon, among giisa nga na kanimong tanan na mga buluhaton, balang Espiritu, mamuhat ka, sugdi na karon, gitugutan ka namo. Di lamang dili sa among simbahanan, kundi ngadto sa among mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga training centers, naa sa ilang mga simbalay, naa Ginoo sa online karon galantaw sa broadcast, amo Ginong missionary si Sister Bubot, ug tanang mga kaigsuonan from other countries, O Lord God, nga naga-watch ani Ginoo nga program o nga service, Lord. Bani kami Ginoo sa padayon, pagka maayo mo, wala giundang among pagpasalamat nga na kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O kami na yung makatapat. Good morning. Extra effort, gaksa pagod siya. Siya gibingaw lagi ko nimo. Hallelujah. Padayon ta pagtindog, unya atong basahon ang atong text this morning, nga makita sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Okay, sige atong muni siya atong bersikulo nga ato ang basihan sa atong mga pagtuon karong kabuntagon. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8, New International Version ang akong basahon. Ingon pa dinhi. For I am already been poured out like drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now, there in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who longed for His appearing. God bless the reading of His word. Manglingkod tang tanan. Hallelujah. Good morning. Paspas ragid kayo ang panahon, no? June na. Nag-second Sunday na sa June. Tunga-tunga na ta sa tuig. Mga pila na lang kabulan, mag-September na, mag-December na pud, magpilo na pud ang 2024. Daghang kay mga butang nga nagakahitabo, pero sa kabutang nga wa gyud pag-usab ang gugma ug ang kainit sa gugma ni Lord nganhi kanato. Amen. Wa gyud siya pag-usab. Hallelujah. So karong kabuntagon na tagay ko ninyo panahon to share to you something. Kabalo ko kini siya nga mga mensahe, halos balik-balik naman lang gyud, no, ginapahinumduman ta. Kay lagi nasayod si Lord nga bisan tuod kanunita nagapaminaw ani nga mga pulong, pero daghan pag gyud dapat makatunan. Daghan pag gyud dapat nga i-adjust sa atong kinabuhi. Busa karong kabuntagon, just open your heart and have a faith, a heart of expectancy and a faith that you're gonna receive your portion this morning. Okay. So dili ko maglangan.
Ingon pang atong text nga gibasa kagani sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8 nagingon siya atong basahon pagbalik ha. For I am already been poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now there in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who long for His appearing. Okay, muna siya ang mensahe sa Ginoo kanato. Sinulat kini ni Pablo ngadto kay Timothy, katong iyahang follower. Nya kabalo ko, dili ni para kay Timoteo, kundi dili para kanatong tanan nga nagaalagad kay Lord. Akong testingan paghubad sa Bisaya ha, kay lami magid ang Bisaya gid actually, kanang paminawon ba? Ingon pa dinhi, atong tan-awon ang verse 1. Ingon pa, kay bahin kanako, miabot ng takna nga ihalad ako ngadto sa Dios, drink offering. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Kay bahin ka na ay, kay gihimo ko. Okay, I have fought a good fight of faith. Ingon pa ang Bisaya, I have ginhimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom. O kini dili lamang kanako kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyahang pagpadayag. Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong. Kini siya nga bersikulo or kini siya nga mga verses nga gisgutan dinhi. Gisulat kini ni Paul ngadto kay Timothy kanang iyang sumusunod ba follower niya kay naman siya gina-train. Kay nasayod si Paul nga moabot gid niya ang panahon nga mobiya siya. Yang importante kayo naa siya'y pasahan sa buluhaton nga gisangon ni Lord nga naha kaniya. Mo nga sa dihang haduol na gyud ang iyahang pag-uli or pagbalik, it speaks about his impending death. No? Kay that time ang good si Paul, kanang grabe gud ang threat ba? Grabe gud ang hulga sa iyang kinabuhi. Nasayod man ta nga iyang journey, iyang kinabuhi kaniadto, sukad nga nakaila siya kay Jesus Christ. Sukad nga na-enkwentro niya ang Ginoo. From there, grabe gud ang mga series of challenges nga iyang nasinatian. Dili gud basta-basta, no? In fact, ingon pa ako sa ka-writer, nagbasa ko ba, unsa gud ang kinabuhi ni Paul kaniadto ba? Grabe gud iyang nasinatian. Kung ato ikumpara sa atong nasinatian, karon wala ra gyud sa kanang tumoy sa kanang kumagko ba. Wala ra gyud ba? Grabe gyud iyang mga challenges along the way. For 30 years in the ministry, kay halos 30 years man siya, kaya hang pagsugod siyang ministry, nagsugod siya after death of Christ, year 30 nga na gikuha siya ni Lord 66 AD. So meaning almost 30 years or more than 30 years. Sa 30 ka tuig niya nga pag-alagad sa Ginoo, grabe ang hagit nga iyang nasinatian. Grabe ang mga problema, grabe ang mga paglutos, physically, verbally, emotionally, spiritually, grabe gud ang iyang hagit. Muna nga, kini siya nga writings niya kay Timothy, almost na siya sa iyang end times. Hapit na siya makuha na ni Lord. Hapit na siya, kabalo siya, mabati na niya ba nga, hapit na gyud ang iyahang katapusan. Muna nga, gisulti niya personal niya nga conviction, nga pagpamalandong kay Lord, yun siya nga, kay bahin ka nako ingon pa siya. Miabot na ang takda, nga ihalad ako, isip ka ng angat to sa Dios, ingon siya. Panahon na nga, mubiya ako niining kinabuhia. Siya, that time of my departure is near. Diba? Ingat siya sa verse, and the time has come for my departure. Nabati na niya nga, panahon na gyud hapit ha doon na gyud, nga siya, o yung kinabuhi, kuhaon na. Apan na nakanindot, nga ingon niya nga, ganahan kay ko ani nga verse ba niya, taud-taud na kay nako ni siya nga, na pamalandungan ba, kay isa na ko yung mga moments bang gyud nga, dili actually nag-question ha, pero nag-observe ko sa palibot ba nga, grabe no, nagkaduol na gyud ang pagbalik ni Lord, kay intense na gyud kaayo ang mga hagit, ang mga panghitabo, mga hitabo sa kalibutan.
Apat ang giganahan ko diri nga po nga gisulti niya baingon siya nga gihimo ko kutob sa akong mahimo. So I have fought the good fight of faith. So samtang nagbasa ko niini nga verses ba tulo ka butang akong nakita ba nga nang bold kayo si Paul gani nga gisulti gyud niya kay gihimo gyud niya. Nahimo gyud niya throughout his apostolic journey. Kaning tulo ka importante butang ningon siya ba nga I have fought the good fight of faith. Kung sa Bisaya pa, gihimo ko kutob sa akong mahimo. Na makigbisog ko, makiglaban siya or makigbisog siya sa kinabuhi. Fight the good fight of faith. Gihimo niya, I have finished the race. Buhi pa siya pero boldly, he can declare, he said, nga natapos niya ang iyahang lumba sa kinabuhi. Yun pa siya. Natapos ko gayud kini. Usa may natapos niya. Ang iyahang mga hagit sa kinabuhi. Ang journey niya, nga dili basta-basta. Yung sa pagyud, I have kept the faith. Yun pa siya. Akong giampingan ang akong pagtuo. So tulo ka butang diri nga nakain ko ba nga, wow, si Paul talagsaong gyud siya. Kay he fight the good fight of faith, he finished the race, he kept the faith. Meaning, gihimo niya kutob sa iyang mahimo, unya gihuman niya ang tahas o ang hagit o ang lumba sa kinabuhi. Unya gitipigan niya ang iyang pagtuo. Muna ingon siya dinhi sa sumpay pagyud. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Kay si Paul nasayo di ay nga ang iyang mga gihimo bisan unsa man na siya kalisod, naagid siya ganti nga dawaton. Ang term niya ganti sa kadaugan kay meaning nadaog gyud niya di ay ang hagit sa iyang kinabuhi. Dili basta-basta kung atong tan-awon ang life journey ni Paul. Ang iyang series of challenges and trials, hardships, persecution, etc. Dili gyud siya lalim. Pero he boldly confessed nga nadaog niya ang tanan ug sigurado kay siya nga nagyud siya ganti sa kadaugan nga madawatan. Nya pa siya ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw ihatag kanako sa matarong nga maghuhukom. Nasayod siya ba nga naagay siya dawaton nga purong-purong sa pagkamatarong. Crown of righteousness. Nya, ang nakanindot pagyud kay iyang gisulti halos sa kanang katapusan nga ang next nga line siya nga ug dili kini alang lamang kanako apan sa tanan nga nagpaabot sa iyahang pagpadayag. Nindot kay siya nga encouragement tungod kay tuod personal ni siya nga kanang testimony or confession ni Paul. Pero ang akong ganahan kayo sa sumpay ba sa iyang gisulti nga dili lang na alang kaniya kundi alang sa tanan nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Meaning sa iyang pagbalik o pagbalik usab. So this word serve as an encouragement back sa ato ang tanan ba nga. Kung si Paul kaniadto gidaog niya ang grabe o dili basta-basta nga hagit sa kinabuhi, kay kauban niya ang Ginoo sa iyahang paglakaw. Dili pud imposible nga sa atong panahon karon madaog sad nato ang hagit sa kinabuhi. Kay God is no respecter of person. Wala siya pihig-pihig, wala siya favoritism. Ginalantaw ta niya equally. No partiality, dili bias si Lord. Muna kung maningkamot gyud ta natay buhaton nga talagsaon nga makapatukbil kana bang makahatag og kanang makakot sa attention ni Lord. Buhaton din niya di lang panalanginan ta karon sa atong present nga journey apan natay dawaton nga ganti di lamang para kanato kundi sa tanan nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Muna nga kani siya nga bersikulo, usa ni siya kahagit sa tuang panahon karon ba nga. Ang atong kinabuhi actually is not easy. Dili gyud siya lalim. Every day we are facing battles. Muna nga ang tema sa ato ang pagahisgutan karon is all about winning life's battle. Muna siya ang atong theme this morning. Pagdaog sa kanabang sa ganing battle, gira
Gira bang sila nga term? Pagdaog sa hagit sa kinabuhi or gira sa kinabuhi, basta anything that pertains to kanang challenges, fight, sa ba din ha, unsaon na to pagdaog ang gira sa atong kinabuhi or hagit sa atong kinabuhi. Because whether we like it or not, daily we are facing battles. Kaya naamagutay kaaway nga dili gud siya musugot. Yang ato ang pag-alagad sa Ginoo tuloy-tuloy or hapsay lang. By all means, Satan will do to distract our focus, to distract us in serving the Lord. Kay kuha man siya, kawatan man siya. He comes to steal, to kill, and to destroy. But God comes for us to give life and give life abundantly. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But the Lord comes to give life and give us life abundantly. Muna nga, ang atong tema ko, may tungkol sa winning life's battle. Unsaon nga nining kinabuhi ay yes na agoy gira, yes na agoy hagit, yes na agoy mga challenges. Nagkadaiya, dili pari-parihang ban siguro grabe or taas ang level sa ilang challenges. Ang uban siguro ang ilang challenge is physical, ang uban siguro ang challenge nila financial, ang uban siguro ilang challenge emotional, but the same na siya nga challenge. And we have to win that battle. And we will win eventually because we have God in our side. If God is with us, who can be against us? So this morning, pahinumduman na po ta pinaagi sa kinabuhi ni Paul, unsa ang atong buhaton para magmadaugon kita niining kinabuhia. Bisag unsa man gyud ang ato ang mga hagit, kinahanglan nga mudaog ta, ug mudaog gyud ta kay naa man ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. So dinhi ato makita nga, kung ang tao by nature, nabasahan ako ni sa ka-writings ba, anonymous writer, ingon siya, man is like this. Ana pa siya. Akong gikuha ang iyahang idea tungkol kay ganahan sad ko, ganahan ko naminaw o nagbasa sa iyahang mga writings. Ingon siya nga, man is like this. Siya, by nature, man has such this individualistic culture or mindset. Man tend to think that our behavior or his behavior is his own domain. That's why people or man tends to say, it's my life, it's my body, it's nobody's business but my own. That's why mind your own business. A common word or declaration of independence that most of us or most of the persons heard or even us said. People tend to see themselves as isolated actors in a crowded stage, on a crowded stage. People do their own thing, not mindful of God's thing. Muna ingon niya, muna nga, at the end of the day, ingon pa ang writer, people fail. And after failing, ingon pa siya, after failing, things, after experiencing fails in so many things, yun pa sila, they tend to despise God. Kaya lagi yun pa siya, nagsugod man gud sa idea ba nga ang tao, feeling niya ba nga kining kinabuhi nga iyaha karon iyahan ni. It's his life, it's his body, it's his business. That's why mind your own business to the point nga, bisan si Lord, dili nila ka gina-acknowledge nga, mo partner sa ilang kinabuhi. Pero ingon pa ang writer, that should not be so. Yun pa siya. Dapat dili ka na ang atong mindset. Because in the first place, we are God's creation and only God has the authority over our lives. Siya dapat dili ka na ang atong hunahuna. Dapat atong hinumduman kanunay nga ang Dios mo ay naghimo ka nato busan siya ang may otoridad nganhi sa atong kinabuhi. That makes Paul different. Muna nga lahi gud kay si Paul, di ba? Paul is different. He is not a self-proclaimed actor. In fact, for so many things that he has achieved and done, he acknowledged God as the source of everything. In his journey for 30 years, he relied on God. That's why kanang bitong song nga atong madungog usahay mahimo jud siyang kanang rason gani nga mairita gani uban kanang ginakanta sa video okay nga I did it my way
wrong yun na siya nga song. Kaya bisag unsa atong buhaton, we cannot do it our way. But we can achieve much if we will do God's way. Amen? Muna nga, karong kabuntagon in his writing of Paul, ginapainomduman ta kanunay niya ba? Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 26, ato ning liliyon nga verse. Usa ni siya sa nga pahinumdum ni Paul ba? Para sa mga taga-Korinto, para pud kanato karon nga mga Kristohanon. Ingon pa siya. 1 Corinthians chapter 9, 24 to 26, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. O saan siya sa mga pahinumdum ni Paul nga ni kanato? Nga giingnan ta niya. Wala ba mo nasayod nga sa lumba sa kinabuhi ang tanan magdagan? Pero unsa isa, siya nga, wala ba mo nasayod nga sa lumba ang tanan mudagan? Apan usa lamang ang makakuha og ganti niini. Isya dagan in such a way, mudagan kita, aron nga kita makaangkon sa premyo or ganti. Kay ang tanan nga mudagan, naglumba sila, nagkumpit sila para maangkon nila, midagan sila, unya, everyone who competes in the games goes into training. Na-miss na ko. Ang tanan nga nagdagan, ug nakiglumba, dinha sa lumba, nag-submit sila, no? Naghimo sila mga pagbansay. Ilaha kining gihimo aron nga makaangkon sila sa purong-purong organti. Pero kining ilang gihimo nga pagbansay para makuha lang nila ang kuruna kini nga dili siya mulahutay. Apan kita ang ato ang gipangandaman nga kuruna, kanang kuruna nga mulahutay hangtod sa kahangturan. Nagisgot ni siya, bagi kumpara niya ang kinabuang ang klase sa lumba ba? Lumba diri sa kalibutan o lumba sa kinabuhi. O unsa ang iyahang padulngan. Ingon pa siya nga, sa lumba sa kinabuhi, para na magdagan ka no, kay ang Corinthians man di ay nag-background check ko, ang ilahang dula dito, kani sila, hilig ni sila sports. Nyo, ang ilang sports ang ginaapilan ka ng mga foot races ba? Ang tiil ang gamitan. Ito ka ng meter dash, meter run, ano ba? Sa panahon nila kaniadto, kining ilang klase nga lumba or kani ilang competition, muna siya, next ni siya sa Olympics, karon pinaka-higher magandang Olympics, where all games, mga games, gina-compete. Pero kining sa Corinthians, mas lower sila gamay. Pero ang ilahang ditong kanang sikat kaayo nga kanang games ba or lumba, dito kanang foot races gyud, dagan gyud sa tiil nga pakusganay gyud, meter dash gyud niya. Muna nga prior to the game, ang mga tao nga interesado mo apil sa lumba, apil sila sa mga strict training. Nagabansay gyud sila kay ang ilang goal, ang ilang gusto nga mudaog sila, ya mo kadawat sila og ganti. Kabalabo mo say ganti nila kaniadto. Naintriga mo ko nga grabe gyud ilang pagbansay pero unsang ilang ganti nga madawat kung galing sila ang mudawa, labi na katong mga first prize winner. Ang ila dayng ganti nga madawat kung sila makadaog sa ilahang mga dula, itay better dash or kanang usa ba din nga dagan. Kay foot races man ang gi-mention dito nga wherein more popular nila nga game. Kana dayng wreath lang, unsa kay nang wreath sa Bisaya? Kanang kuruna, murag kuruna. Kana lang di ang ganti nga ilang madawat kung maka first prize sila. They go for it. Wala gani sila cash prize. Ang ilah lang gyud ang dungog nga midaog sila, ya tagaan sila wreath. Sa Bisaya na mamlalang. Purong-purong, di ba? Purong-purong or kanang murag ka ng ana ba? Murag korona, murag ka ng bulak na siya ngayon ana. Ya ginabutang sa ilang ulo. Purong-purong ginapurong-purong sa ilang ulo. Kana lang gid ilahang ginapaningkamutan nga ilang maangkon. Nya at the end of the day sa ilang lumba, usara gyud ang mudaog, isa ra gyud ang purong-purungan. Muna prior to the game ang ginabuhat sa mga muapilay sa maong dula, grabe ilang training.
In fact, yung pang diri, everyone who competes in the games goes into strict training. Grabe nga pagbansay. Kay nangandoy sila nga katong ganti nga wreath ba. Nga perishable lang ganina siya, malaya raman na siya. Maangkon nila. Kay gawas nga maangkon nila, may mo silang dungganan. Nga talagsaong bid sila nga kanang magdudula or athlete. Pero sa katapuan, sa end nga word ni Paul, pa siya nga, kini mga tawhana, midagan sila para sa ganti nga, mawala ra, dili mo lahutay. A kind of crown or reward that will not last forever. Pero yun po siya, pero kita, nga midagan, miapil sa lumba sa kinabuhi, dili lang kanang perishable nga kanang ganti ang ato ang maangkon. Kung dili ka yung mula hutay hangtod sa kahangturan, ang purong-purong sa pagkamatarong o kinabuhing walay katapusan. Yan yung pag siya dinhi, everyone runs. Tanan magdagan. Yan kanindot sa dagan, sa lumba, sa kinabuhi, which is spiritual run. Kitang tanan makadawat og ganti kana kung kita mula hutay. Kung kana kita magpabilin nga mag-alagad kay Lord, kung kana dili ta mo kibra sa atong pag-alagad sa Ginoo, kitang tanan makaangkon og ganti. Ang lumba sa kinabuhi sa kalibutan, pipila lang ang makadawat niini first, second, third karon kay nanang may mga trophy, nanay mga cash prize. O dili na siya mag-last forever. Pero kining kasi sa lumba sa kinabuhi nga atong giapilan, ang atong madawat ani nga ganti will last till eternity. Yung muna siya ang gusto ni Paul nga ipahinumdum ka nato. Nga nining kinabuhi kung naman tay pakigbisugan ba? Kung naman tay dapat i-win nga battle? Kung naman tay dapat daugon nining kinabuhi kanang ang ganti nga atong madawatan kinabuhing walay katapusan. Pero lagi, dili ni siya basta-basta nato maangkon lang. Dapat ato ni siyang paningkamutan pinaagi sa tabang ni Lord. Dapat mo submita sa disiplina sa training. Na mga training, na mga pagbansay nga dapat natong apilan. Kunya, kana siya ang dapat natong hinumduman o tunan karon. Now, atong hinumduman nga, ang atong kinabuhi sa diyang gitawag ta ni Lord, gitawag ta niya nga display sa kalibutan. Ginabalik-balik yun na. Our calling is not just to be kanang a believer. Na, dili mo undang jud actually ang ato ang papel sa diyang nidawat nato si Jesus as our Lord and Savior. Mas pang gi-require ni Lord. Sa diyang gitawag ta niya na siya specific nga purpose, na siya specific nga calling nga dapat natong buhaton. Dili lang ta niya gitawag isip nga iyahang mga anak, believer, kundi gitawag gyud ta nga mahimo niyang follower and disciple. Muna nga, usa sa ato ang mga goal din sa church, nga dapat kita mahimutang leader of leaders. Muna nga, ginabansay ta dinhi para kita nga tinawag sa Ginoo, di lang katakutob nga naluwas, kundi mahimo gyutang leader, pangulo niya, mag-lead ta sa mga pangulo pod, nga ato unyang i-process para mahimo pod silang pangulo magamit ni Kristo sa iyahang mga buluhaton. Muna nga atong kanunay ibalik sa atong hunahuna ba nga unsa gyud ang atong calling. No natay tawag, ang atong tawag mo ang paghimo sa kabubuton ni Lord. Nya sa dihang ato ni siyang buhaton, daghang series of battles nga atong atubangon. Kay dili man basta-basta ang atong posisyon. Sa diyang nahimutang pangulo, sa diyang gitawag ta ni Kristo, nahimutan niyang disipulo, nahimutan niyang kanang alagad. Sa diyang gigamitan ni Lord, ato kanuning hinumduman at the outset ba, sa lahi nga bahin, naagay dili malipay sa atong ginahimo, ang atong kaaway nga si Satan. Muna, by all means also He will do, to trap us, to distract us, even to destroy us. But praise God, because we are God and we are His, He will always win this battle. Pero naay dapat natong buhaton how to win this battle. Muna siya atong tunaan karon. Okay? Kinahanglan mo daog yun ta, niininggira sa kinabuhi. Apan ato pong inumduman para mo daog ta niningira sa kinabuhi. Ang una natong daugon, ang una natong iplastar para mahimutang epektibo ngadto sa uban ba. Dapat atong daugon una ang ato ang kaugalingon.
Ingon pang usa ka magwawali, wala ba mo kabalo nga ang pinaka numero uno natong kalaban, of course, Satan. But without us knowing it as well, usa sa atong pinakalisod nga kalaban ang atong kaugalingon. Mobitaw si Paul, ingon siya, I subject myself into strict training. I discipline myself into strict training. Para ako nga nagwali, dili ko ma-disqualify. Yung sana siya nga verse, be? Ato ng tanawon, ganahan ko niya nga verse. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 6. Nabata na to ha, kung ba na siya nga word. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 6. Ang sa ingon ni Paul din he? Na ni-flash lang sa akong mind. 2 Timothy chapter 2 siya. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Number 4, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Number 5, similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. 6, yung pa din ha. The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Magdili mo nga ko ang verse, palig daw 1 Timothy chapter 6 verse 11. Ako gipangita ba nga, nagingon ba nga, kinahanglan nga kita, 2 Timothy chapter 2 verse 11, 6:11, 1 Timothy 6:11. Ako gusto gipangita nga word. 1 Timothy 6:11. 1 Timothy chapter 6 verse 11 kuya. Nako gusto nga word nga, gusto ko makita ba nga, kinahanglan nga kita nga alagad sa Ginoo, may atong bansayon ang atong kaugalingon. Kay basi unya ba nga, kita nga nagawali nga to sa uban, tungod kay wala na to nabansay atong kaugalingon, kita mismo ma-disqualify. Tama ba? 6:11. Ay, sorry. Okay, na lang. Pangita ako ya ka ng, nakalimot yun ko sa verse. Okay, so sige lang, padayon lang tayo pa din. Tungod kay ang Ginoo na italag sa tahas nganhi kanato, ang gusto ni Lord nga effectively we can carry out the vision or the mission that God entrusted to us. Pero una na siya mahitabo ang tanan, kita mismo ba? Kita nga mga gitawag ni Lord, mahimutang competent and efficient. Dapat kita mismo andam ta mo himo sa tahas. Dapat magsugod ganhi kanato kay ang goal mo nato, di ba? We will train leaders, we will breed leaders out of us. Gikan sa ato will produce leaders, pero unsa no to pag-produce og leaders kung kita mismo dili ta naka-lead sa atong kaugalingon. Kita ang first mag-lead sa atong sarili. Because we cannot give what we don't have. No? Kay oftentimes as leaders manggod kita mag-serve manggod ta as kana bang agent or a person that will tell other people about God. Especially aning lumba sa kinabuhi. Oftentimes kita ang gamiton ni Lord gamusulti sa ila nga dining kinabuhian na agoy mga kalisdanan, dining kinabuhian na agoy hagit. Busa ato ni siyang daogon nga mga hagit sa kinabuhi. Pero ang pangutana, ikaw mismo gidaog ba nimo ang hagit sa imong kinabuhi? Kay base unya si kagsulti nga to sa uban nga daoga ang imuhang gira, nya ikaw mismo ga struggle ka unsa ang imuhang dapat daogon nga gira. So dapat ikaw mismo maplastar sa ka. You have to first lead yourself so that you can lead others. Ingon pasihan ni Padre. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ang preceding verse ani nag-ingon, dapat ang atong kaugalingon atong disiplinahon, dapat atong kaugalingon atong bansayon, di ba? I beat my body. Atong ginabansay, atong gina-train ang atong body. Kay basi unya maabot ang panahon ba nga, yes, sige tagsulti nga to sa uban mahitungod sa Ginoo, pero kita wala na to na lead, wala na to na bansay atong kaugalingon. Nya kita nag-lead, nag-preach nga to sa uban, ang uban nga naminaw okay na qualify sila. Nya kita no na disqualify ta, kita mismo wala na to na bansay ang atong kaugalingon. That's why kinahanglan nga atong i-check sa atong sarili.
Tanawon una nato atong sarili. If you want to win these battles in life, and if you want to lead others to win their battle as well, that's why dapat magsugod na siya sa atong kaugalingon. We have to lead ourselves first so that we can efficiently lead others too. Nasabtan ba ko ninyo? Para mo daog ta aning gira sa kinabuhi nga atong giatubang. Kay mudaog man gyud ta kung ang Ginoo sa atong kinabuhi. Og para di lang kita mo mudaog usab ang uban, kinahanglan nga kita una mo position sa atong sarili. Kay sama sa atong gibasa, di ba? We have to beat ourselves. Dapat atong bansayon ang atong kagalingon. Para dili mahulog ba nga sige tagwali ngadto sa uban. Nya at the end of the day kita na disqualify, sila na qualify. So dapat atong iandam atong sarili para ma-qualify ta sa ganti nga gida nga giandam sa Ginoo, ya ma-qualify pod ang mga tawo nga atong gisultihan mahitungod sa Ginoo. Muna nga karon kabuntagon natay sigutan nga 4 qualities that we should have. 4 qualities or characteristic that we need to have in order to win this life's battle. Upat ka importanteng butang nga dapat natong buhaton para mudaog gyud ta nining hagit sa kinabuhi. Number 1. Gamiton akong acronym nga FAST, no? Acronym FAST, F-A-S-T. Okay? FAST. Unsang dapat nga mga qualities nga dapat naa sa atuwa nga which yung atong tan-aw ng kinabuhi ni Paul naagyud sa iyaha. Sa kinabuhi ni Paul, muna nga nilahutay siya o yan nadawatan niya ang ganti sa kinabuhi ang gisaad ni Lord. Nga mo po na atong i-look forward to, nga maana ang madawatan nato. Muna nga FAST, acronym FAST. Magsugot ta sa letter F, upat lang ka qualities. Number 1, F. F stands for faithful. Kagani, ikanta kagani ang word nga matinod ano, no? Nako nga, nisumpay ra gyud ba? Grabe gyud si Lord nga naghanay sa tanan. Matthew chapter 25 verse 21 to 23. Okay? 21 and 23. Matthew chapter 25, 21 then ambak ta sa 23. Portion lang ni siya atong basahon pero nagdiskuti siya may tungod sa sambingay. Ingon pa dinhi. Matthew chapter 25 verse 21. His master replied. Ingon pa dinhi ha. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ambak ta sa verse 23, kuya. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kani siya nga account, kani siya nga story sa Matthew chapter 25. May tungod din siya sa parable or kanang sumbingay sa mga talent or parable of talents. Diba, familiar naman tani nga. Ang master, ang agalon, sa kaadlaw ni Ana, gitawag niya iyahang mga sulugoon. Unya, yun siya nga mulakaw siya, pero usa siya mulakaw. Nagpiyal siya pipila ka mga talento sa iyang mga sulugoon. At nang shortcut ha, naipipila nga gitaganyag na 10 ka talents. Ang uban 5, ang uban 1. Nga nilakaw ang agalon. Nya, pila kadlaw ni ini balik ang agalon. Nya, yang gitawag balik iyang mga sulugoon. Ingin siya nga, oh, di ba, naamang ko gibilin sa inyo nga mga talento. Unsa may naitabo. Ako na lang gingan pag-istorya, pero read it again para makita niyo ang whole content sa story. Ang napulo nga sulugo, ang sulugo nga napulo ka talento, excited ka siya ni-report ka sa iyang master. Master, dara, ang talentong imong gihatag anhi kanako ni doble. Mo to nga muna sa verse 20 para preceding verses ana. Ang napulo ka talento nga imong gipiyal gihatag sa kuha, ako siyang gi-business, ako siyang gipadako, ako siyang gitarong pag-manage, magana pagka-istoryaha ba. Muna nga mi doble siya. Ang return of investment niya is 100%. So kung napulo, himo sigurong 20. Muna niingon ang master sa yang servant nga. The master replied, well done, good and faithful servant. Because you are faithful over small things, I will put you in charge of many things. Come. Ano pa siya? And enjoy. Yun siya, di ba? Come and share your master's happiness. Klaro kayo sa master, nalipay siya. Pagkakita niya nga ang talents nga gi-entrust sa iyang sulugoon, giayo manage sa iyang mga sulugoon.
Di doble god. Mo ingon siya nga, well done, maayo. Matinud-anon nako nga mga alagad. You have been faithful, na mo ka matinud-anon sa gagmay mga butang, busa, saligan ta ka sa daghang mga butang. Dayon, pakigambit sa kalipay sa imuhang agalon. Good. Now another na po nga agalo ang sulugon ni do sa iya katong 5 talents. The same gyud po yung report, master, akong gigamit og tarong ang talent ni imuhang gibiyal nga ni kanako mo nga diha master ang return of investment. So verse 23 na po dangingon siya. The master said sa verse 23, another na po siya katong sa 5 talents. Well done, good and faithful servant. You have been faithful in the small things. I will put in charge. I will put you in charge of so many things. Come and share your master's happiness. Nalipay gihapon si master. Kaya lagi ang napulo ka talent, kaya gi-entrust niya sa iyang servant, iyahang gitarong og gamit. Now here comes ang usa ragyoy gihatag sa master sa iya. Hindi siya master. Agalon. Kabalo ko nga stricto ka kaayo. Diba na siya? Kabalo ko sigurista ka. Kung sa imuha, imo ginang pangitaon mo na nga, ang imong gihatag sa ako nga talent, ako ragyong gitipigan. Kaya lagi mahadlo ko. Diba nakabalo taon sa tubag sa master? Kabalo man dahi ka nga stricto ko. Kabalo man dahi ka nga mangita ko. Apan wala ni mo gihimo, wala ni mo gitarong. Ang talent ka kung gihatag sa imo, lamit kay ingnon ba? Wala magisulti actually sa Bible, no? Pero mura pag yung ba nga, gamay na lang gani ang gihatag sa imo, wala pag yun di mo gitarong o gamit. Muna yung pa, wala nalipay ang agalon sa iya, pahawa sa akong atubangan. Now, ang point lang ako din, gusto ko siya stress, not so much sa katong unfaithful servant, but the faithful two servants. Nga kung kita di ay matinud-anon ta sa mga butang nga gipiyal ka nato ni Lord, malipay gandi si Lord, doble-doble nga panalangin atong madawatan nga sa iya. Ang Ginoo gyud ay nagalantaw sa kasing-kasing nga matinud-anon. That's why ang unang kwalidad, ang unang gyud nga quality nga gusto ni Lord makita sa atoa, ya dapat maanaapod sa atoa para mo daog ta nininggira ka nang mahimutang faithful una kay Lord. Matinud-anon ta sa pag-alagad. Ingon pa, a faithful servant should do these things. Ingon pa din a faithful servant is the one who is doing the task assigned to them. Ang mga faithful servant, ang faithful disciple, ang faithful person, ang faithful nga mga anak sa Ginoo, ginahimo nila ang mga butang gi-assign sa ila. Diba? Nakita nato ang verses. Katong naay 10 talents o 5 talents, gihimo nila, gi-multiply nila, gi-invest nila ang talent nga gihatag ni Lord sa ila. Ha? So ang faithful person is doing the task assigned to them. So ang Ginoo naa siya gi-assign nga mga tahas nga ni kanato. Dapat mahimutang matinud-anon sa paghimo sa mga tahas sa gihimo nga gihatag ni Lord nga ni kanato. The faithful person is the one that do their best to their master. Ang faithful nga mga tao, matinud-anon nga mga tao, muna sila ang mga tao ba nga buhaton nila ilang best para sa ilang agalon. Buhaton nato atong best para kay Lord. Kasi Lord, dili gid siya masayop sa diyang iyang makita nga kita naning kamot, unya matinud-anon ta sa pagpamuhat sa mga butang nga yang gi-assign nga ni kanato, panalanginan gyud ta sa Ginoo. In fact, iyang panalangin is left and right, front and back. Na yung mga panalangin nga wala ganin nato gipangayo, ginahatag ni Lord. Kay nalipay siya sa tuwa, labi na ka ng mga panahon nga matinud-anon ta sa iya. Ha? Ang faithful nga servant or faithful sons and daughters or children of the Lord are those who are doing the vision and the mission. No? Muna nga, ang first nga quality nga ginalantaw ni Lord nga maanaa sa atuwa ba? Kanang faithful ta in doing the task assigned to us. Kitang tanan natay mga tahas, natay mga assignment. Sa dihang nakita ta ni Lord, gitawag ta ni Lord, nakita sa Ginoo nga potential ta para ma-expand ang iyang kingdom. Nakita ni Lord nga naatay ka ng natay mga potentials. That's why we have to be faithful in doing what are the things God given to us. In so doing, panalanginan gyud ta ni Lord. So tulo ka butang nga makita how faithful we are. If you are faithfully doing the task assigned to us, if you are faithfully doing our best to our Master, which is our God, and we're faithfully doing the vision and the mission.
Muna siya ang faithfulness. Nga kinahanglan ta may mong matinud-anon. Dapat ta may mong faithful because first and foremost, God is faithful. Siya actually ang una nagpasundayag, nagpakita unsa ang pagkamatinud-anon. 1 Thessalonians chapter 5, 23 and 24. Mao ni siyang giingon sa verse. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 and 24. My God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 24. Yung pa din ha. The one who calls you is faithful, and He will do it. Ganun kinahanglan may himong faithful, matinud-anon, because in the first place, si Lord una nagpasundayag sa iyang faithfulness nga ni kanato. The one who calls us is faithful. Dapat mahimutang faithful kay Lord. By doing what? Doing the things assigned to us. Mabito diri sa church, kinadasig yun ba nga to submit, to engage ourselves in the process. Para mahibalaan nato asa tamuhaom. Unsa atong mga buluhaton. Unsa atong ma-contribute sa kingdom ni Lord. Kay gusto sa Ginoo nga magamit ta to the max. Ang Dios matinud-anon, wala gid siya pag-usab. Muna nga kinahanglan nga kita magpapadayunon. Philippians 1:6. Matinud-anon si Lord yun. Philippians 1:6 sa gingon din Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Meaning, ang Ginoo matinud-anon kaayo nga naa siya ginasugdan nga mga butang nga ni sa atong kinabuhi. I don't know about you, kung nakabalo ba mo sa gisugdan ni Lord sa inyong kinabuhi. Kung nakamatkon ba mo, naka-observe ba mo, nasabtan ba ninyo nga ang Ginoo na ginabuhat sa imuhang kinabuhi, na ginahimo si Lord sa atong kinabuhi. Dapat makabalo, makasayod ta ni ana. Kaya kung atong nasabtan o atong nasayran o masayran man, ang ginahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang saad. Nga siya naghimo og mga maayong butangan ni kanato, kumplituhon na niya hangtod sa iyahang pagbalik. Diba? He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Naay gisugdan nga mga maayong butang si Lord sa atong kinabuhi niya, kumplituhon na niya. Kumplituhon na niya. O kung siya gani magsugod og mga maayo, ang ending ana maayo pud na. That's why let us remain faithful to God, because our God whom we are serving for is faithful, forever faithful. Mga tong kanta ka gani nga matinud-anon ka, it's really true. Sukad pa sa sinugdanan, hangtod karon, matinud-anon siya sa iyang mga pulong, matinud-anon siya sa iyang mga saad, o kung unsa may ang gisaad, ihag yun ang tumanon, kaya ang Ginoo dili siya bakakon sama sa usa ka tawo, nga maghimo siya og saad apan dili niya tumanon. Ang Ginoo sa diyang muhimo siya og saad, tumanon gayud na niya. Bisan todo say mapakyas ta, pero si Lord dili gid siya mapakyas. Buhaton yun niya para kitang tanan malipay nga sa pag-alagad kaniya. Number 1, faithful. Number 2, sa FAST acronym, qualities that we need to have to win this battle. Available. Isaiah chapter 6 verse 8. Okay? Isaiah chapter 6 verse 8 nagingon, Then I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And here am I, send me. A portion lang yun siya actually sa kanang istorya ba nga, ang Israel that time manggod, kanang gahian yun sila mga ulo ba? Sila mga rebelyoso, sige complain, si pangutana, sagud ang ginahimo ni Lord silang kinabuhi. So si Prophet Isaiah this time, naghimo siya og kaning ingon-ani nga mensahe. Then I hear the voice of the Lord, kay namino siya sa Ginoo, gisultihan siya sa Ginoo. Then I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Kaya lagi, kinsa man ang akong padala nga to sa Israel. Nga sige magreklamo. Sige na magpangutana. Sige na mag-complain. So nakigistorya si Lord kay Prophet Isaiah. Then the Prophet Isaiah hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Ingon pa si Prophet Isaiah, And here am I, Lord, here am I, send me.
Si Prophet Isaiah that time, he makes himself available to be God's mouthpiece. In the same way this morning, karon nga panahon si Lord ang utana pud sa tua. Whom shall I send? And whom will go for us? Kinsa man ang akong ipadala para musulti ngadto sa mga tao mahitungod kanako. Kinsa man ang musulti ngadto sa mga tao nga wala pa kaila kanako, mahitungod sa ako ang kaloy sa akong gugma. Kinsa man akong ipadala ngadto sa mission field, kinsa man ipadala nako ni nga mga dapita, kinsa man ang akong ipadala nga ni nga barangay, kinsa man ipadala nako nini mga pantawhana, nining pamilyaha. Now ang atong tubag kung gusto ta nga panalanginan ta ni Lord ug tabangan ta ni Lord mahimutang available. Unsa man ang tao nga available? Unsa ang quality, ang attitude sa tao nga available? Duha lang. Make time for the Make time for the work of the Lord. Ang tao nga available maghatag gyud siya panahon para sa buluhaton ni Lord. No ifs, no buts, no excuse. When it comes to the work of the Lord, it should be our priority. Because in the first place, sa kasing-kasing sa Ginoo kita iyang priority. So kisa itong mga tao nga available na sila ingon ani nga attitude. They always make time for the work of the Lord. Number 2, they make space for the work of the Lord to be done. Not only naghatag sila panahon para sa buluhaton sa Ginoo, naghatag sila lugar para katong gihatag nga tahas ni Lord, gi-assign ni Lord nga tahas alang kanato, mahimo gayud. Mahitabo gayud. Muna siyang available. Pero kabalo mo, sad kaayo karon nga mga times ba? Kay daghan kaayong mga tao nga nagahimo si Lord og avenue ba? Nga para unta kita magkainit, magkalayo. Dahil kay gi-offer si Lord, dahil kay siya gi-open nga mga opportunities for us nga. Unta, kanang madasig yun ta ba? Ma-involve, ma-engage yun ta sa work ni Lord. Pero mas daghan yun sa mga tao Kristohanon karon, mas daghan silang excuses, mas daghan silang rason. Mas daghan silang alibay when it comes to the work of the Lord. Pero si Lord bayano katong tan-awon wala gyud siya gahimog alibay. Wala siya gahimog rason sa diyang ihatang ginapanalanginan. Bisan pag usay kulangan ta daghang panahon nga kulang gyud ta pero wala gyud si Lord gahimog rason. Ginapanalanginan gyud gihapon ta niya. Ingon ana ta niya kahigugma. That's why sa word nga availability or available, diha gyud ta actually daghan kay Kristohanon nga mosango gyud dinhi. Daghan kay mga tao ba nga they want the blessing. But they don't have time for the blesser. Gusto lang gud kay silang panalangin. Pero wala sila time sa naghatag og panalangin. Pwede ba kung musulti sa inyo, honey? Don't take it against me. Ay, kami diri mga sa leadership gud. Kami ni pastoring from time to time, istoryahan na gud mi unsa gud ang buhaton ba? Just to sustain the fire. Just to set the momentum. Nga para dili ta mo balik ba sa atong kanhi-gani nga gawi sa church nga muani lang din sa simbahan every Sunday and nothing all throughout the week. Nagaampo mi pinaagi sa tabang sa balang espiritu unsa na puy buhaton Lord. Para lang gyud masugnuran ang kalayo sa mga kaigsuonan. Para wala luna sa kalaay kanabang walay luna gani sa katapol sa pag-alagad. Walay undang nga to ang challenge nga natay mga prayers, natay mga prayer and fasting, karon natay gidugang nga dawn watch or morning prayer. Siguro may nga ba nga, grabe na gyud nga prayer ba? Napatay training mag-Wednesday, nagapaminaw pa ba mo? Natay babad Friday, 7 to 8. Yan na po'y prayer pagka Sabado, 5 to 6. Siya dili ba na kapoy nga natay alas natay gabi nga prayer na pud pagkabuntag. Kabalo mo nga nang ginahimo na nato. Kaya ang kaaway manggod wala gakatulog. Busy kaayo siya para ma-distract ta, ma-destroy ta. Ya kita wala man lang tay gihimo. Makontento lang tang muani sa church without doing anything extra mile para masugnuran lang ato ang kalayo sa pag-alagad. That's why kami gahimo gid og pamagi. Kasi kung kanimi tang gingon ni Paul gihimo namo kutob sa among mahimo. As leaders in this church, di lang maghimog program because prayer is not a program. Our babad time with the Lord is not a program. It should be our lifestyle.
That's why, let's make room for the Lord. God is always giving us room. Kaya ang Ginoo, kung ang Ginoo lang yun ka na gani mo, kwinta lang yun siya, niya, tanawa lang yun niya atong gihimo, ma-disqualify man tatanan. Pipila lang kahamahan, pick lang yun sa tuwa din hiba. Ang ma-qualify yun ba? Kung ang standard ni Lord, kung yung standard strictly ni Lord enforce, daghan ta ma-disqualify. But God is full of grace and mercy. Until now, His door is open for those who are available to give room for Him, to make time for Him, to give space for Him. Wala ko kay hani kanu sa pakahano siguro kung makita nila ba nga gikan sa langit mo naog ang Ginoo niya muluhod ba nga mga anak ko doon na mo sa akwa. Kasi moabot mi ana nga istorya nga conversation ba tungod kay lots of the activities we are introducing here. We are opening for us to be on fire always. Pero kabalo mo sa lang amo nakita, very few responded. So ano to pag-ingon ba nga, Lord, yes Lord, here am I, send me. Here am I, Lord, I am available. Well, in fact, just a 1 hour of prayer, babad prayer every morning. We can't even do it. Nakasaba ba ko? It's just kanang, usay lang maghut lang ang among dughan ba kay, we're not doing it for our own. We're not doing it for our kingdom para ma-known me as your pastor. But we want to please our God. Gusto to malipay si Lord sa tuwa kay kabalo mo maayo kay si Lord ba? Kay bisan kung mga butang nga to pangayua ginahatag yun niya. Pero usa lang ka oras we cannot do it. Isa lang ka oras nga mo nita sa church just to pray. Mambet nagpray man mi sa balay okay na mi ana. Yes kabalo ko nagpray mi. Pero kabalo mi dili pa mi nga naka-focus. Kay we were once there. Ga-pray man mi sa balay pud hag distraction. So be available. An available person is make time for the work of the Lord. Kabalo mo bisan usa tong apas paningkamot, kung kita lang at the end of the day dili gud nato makuha nga atong gipangandoy. Pero kung magpray ta si Lord tabangan ta niya para ma-accomplish nato atong pangandoy. Make room for the Lord. Be available for the Lord before it's too late. Kabalo mo dito mi sa Thailand conference katong last week sa May, dito man gud me for 1 week. 5 ka adlaw ang conference dito. Ato siya nga gathering is the gathering of almost all Asian countries. Na Myanmar, Timor-Leste, Cambodia, Vietnam, Philippines. Halos Asian countries. Yan na mga pastor dito nag-testify, di na ako i-mention ng lugar. Sila dito, no? Wala gud sila kagawasan mag-alagad sa Ginoo. Ilang simbahan ginaransak, may civil war sa ila ditong lugar. Gadagan-dagan sila. Pero they always make room to gather and pray tungod kay ilang nasabtan kung wala si Lord, wala gyud sila padulngan. Nang pangutana, kani mga tawhana manggani nagkandalisod na ang ilang simbahan, ginaransak ilang simbahan, ginademolish. Sila gadagan-dagan sila kung asa lang para makatago sila. Pero gapangita pagid sila panahon nga magkatigom sila, bahalag pila lang sila kabuok para mag-share sa word ni Lord, magdasigay sila sa usag-usa, magampo sila, ginagahimo sila pamaagi. Pero how comes we Philippines, we cannot do it? When we are so free country. Gi-abuse nato ang kanang freedom nato ba? That we can do anything we want without minding what the heart of the Lord is. That's why be available. That's the message of the Lord for us this morning. Number 3, hindi ako maglangan, kinapatay doon ka point, submissive. Sa fast 4 qualities that we need to have na dapat ma-cultivate, dapat yun ma-develop sa ato for us to win this battle in life. Number 1 is, we have to remain faithful for our God, whom we are serving is faithful. Number 2, we need to be available for the Lord. Number 3 is submissive. James 4:7, yung pa din submissive to whom? Submit to whom, rather. Number 1, James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit first ourselves to God. What does it mean? Total surrender to God. Total reliance to God. Total reliance to His will and perfect plan. Yes, many are the plans in man's heart,
But at the end of the day, it is God's will. It is His purpose that will remain. That's why if you want your plan to succeed, submit to God. Submit yourself first to God. Kaya kung mag-submit, magunta sa itong kagalingan ha kay Lord, you could able to resist the work. You could able to fight the work of the enemy because you are already empowered. Tagantag kagahom sa Ginoo kay nag-submit man ta, nag-rely ta, nag-surrender ta sa iya. Ay kung naa si Lord sa tuwa, kaya na to ning giraha. No sweat. Di ka takulbaan. Another, sa submissive ha, or submission, we have to submit first to God, James 4:7. Next is we have to submit to our leaders. Hebrews chapter 13, verse 17. Ingat pa din obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. So ang first, may mutang submissive to God. Second, we have to submit to our leaders. Ano man? Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Submission is our protection. We did not submit to our leaders because they are perfect and they are good. The test of submission to our leadership is just like an acid test ba? Nabang say, ikuan gyud ta ba na ganing i-test gyud ta ba? Nabang sulayan gyud ta kung tunog gyud ta nga submissive sa ato mga leaders. Kabalo mo na yung mga times nga di ta ganahan sa ginasulti sa ato mga leader. Di ta ganahan sa ilang ginapabuhat sa atoa. Di ta ganahan sa ilang usay mga language nga ginagamit. Usay, minta ba nga tama pa ba na yung gihimo? Nang mag-question ta. Pero yung pang Ginoo, wala man sa inyo ng Ginoo bang musabit lang ta kung maayo ilahang gihimo. Now of course, natay authority to rebuke them. Kay connected man ta sa ilaha. Nay time nga to silang badlungon, kay at least para makorek sila. Pero ang submission man good, ang obedience man good, ato mo ng personal na conviction. Bahalag unsa pa na. As long as you obey, as long as you submit, ang imong submission may lantawon ni Lord. Dili sa tao nga imong gisubmitaran. Kay kana po siya, manubag po na siya sa Ginoo. Napo na siya kagulingon niya nga kanang husay kay Lord. Muna i-safeguard imong sarili, ikaw mismo. Siguruha nga ikaw na ay spirit of submission. After all, it's not all about our leader. It's all about God. It's all about us and our relationship with the Lord. That's why, kining word of submission, ginatest gud ni siya. Nya oftentimes, makita nato ba nga nagsabit pa ko sa akong leader kung kintahay bisag unsa pang gipahimo sa ato buhaton nato, not because of him but because of the Lord. Colossians 3:23, in everything we do it not unto men but to God. After all, tagaan man tan ni Lord o kanang pagsabot ba pinagisagom si Espiritu Santo kung kana siya nga mga buluhaton ang gisamon sa atong leader, in line pa ba na sa kabubuton ni Lord? Bisag po na hindi ta comfortable, okay lang. Kami ni Pastor din, grabe gud ang mga test aning obedience ug submission ba. For so many times, tagan yung kayo mga ma-relate. In fact, kanong recent nga trip na mo sa Thailand, pag-ingon nga na-transfer ang date kay supposed to be November siya, tapos gi-transfer nila og May. Ang amog yung una ni Pastor din, nag-usag yun, dili gud mi mga dito. Kaya so short a period of time nga notice. Yung dili ba basta-basta, no, nga mo gasto ka kay, it means hundreds good na. 100,000 or more ay mong magasto. Kay upat man mi, dili man mi gusto mulakaw nga kami raduha. We will really see to it, ngabit-bit mo si Kuya og sa Eli, kay para usa nga mo madawatan. Mo pag-ingon nga han, gimay manan kay naaway na mi, ang first nga nasa mo na dili gid mi mo apil. Nanangid lang tahan at this time. Nawi last year tumatag Singapore nakapil man ta. Karon lang gyud karon lang. Pero pag-ingon ni Pastor Rafi lagat nga ding. Text na sila. Asa man mo nga hotel. Kay mag-usa ra ta sa hotel para duol ta sa venue. Pag-ingon ana niya nga asa man mo nga hotel, wala na. Iurok na mi ngani. Kaya it means to say, we can read between lines, nag-asa gyud siya nga naami. Ang ano, mangutana siya asa mga accommodation, wala pa may ticket. Singgo kay Hani, unsa man gyudhan. Na siya, we really need to submit to our leaders. So it means thousands of money we will spend.
So diha dayon naglukat mo yung ticket niya. Basta closer naman gud ang dates. Wala na kay makita nga promo. Pero sige lang, Lord, this is our investment to your kingdom. Ay gusto na mo makita ni mo, Lord, ba nga, because we submit to our leaders. Lord, imong Ginoong i-honor among submission. Lupad mi, upat. Kalima si Ann. Muna diri sa area of submission, murabag di nga biba nga, for so many times is bagasapit kami kay Pastor Rafi. Hanto doon mo, submit lang, gigahapin mi sa iya, ha. Sa atong G12 conference karon ang iyang taha sa atua, makapadala ta og 1,000 delegates. Sa atua lang, network lang ni Pastor Dingding, 1,000 delegates imong ipadala sa G12 conference Davao. Pasihani nga, wow, salamat Lord sa pagsalig sa among mentor. Wala gato ma-achieve ang 1,000. Kung na-achieve nato ang 800 plus. So, closer to 1,000. Nalipay na lang po siya nga watan niabot og 1,000. Kaya natin ubang simbahan ba nga wala sila nakapa-reserve. Ya karon nagsige sila apas-apas. Ihatad na lang nato ang ato ang wala na-achieve nga 1,000 slots. Pero kaya ra gud nunta nato kung ato yung porsigihon. Pero ato nang pong taganon chance ang others kaya halos kita naman. So meaning, submission is just an indicator ba? Now we are kanang a true disciples. These qualities we develop not for others' benefit, but for our own benefit. After all, kung submissive ta, kita man ang lantawon ni Lord, kita man niyang panalanginan, dili man ang uban. Amen? So that's number 3. Last but not least, teachable. Sa atong i-review ha, sa acronym qualities we should need to have para we could able to win life's battles and we could kanang daog jud ta. Number 1 is you have to be faithful, remain faithful to God first and remain faithful to the task God assigned to us, so and so. Number 2 is unsa man available. Dapat available gyud ta kay Lord kanunay. Go back to our priorities. Para kabulutan sa atong time mahimot ang available kay Lord, just go back to our priorities. Sa atong priority, God, self, family, ministry, and then our work. Okay, muna siya itong priorities. Top 5 priorities. And the last is, number 3 is submissive. And the last but not least, dito ko mag-end, teachable. Faithful, available, submissive, and teachable. What does it mean to be teachable? We are willing to learn. Because learning never stops. Proverbs chapter 1 verse 7 nagingon, the fear of the Lord is beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Nang musibot pasabotin hi. Ang kahadlok sa Ginoo mo is nagdanan sa kahibalo. Apan katong mga buang-buang, di ba ang word nga fools buang-buang man no? Nagdumili sa kaalam o disiplina. Nagpasabot, yung itag kaalam, mga pagpanudlo na siya. Mga teachings na siya may tungod kay word ni Lord. Napag-isa ka writer, a known writer, nagingon siya ba nga, when it comes to teaching ba, kana bang mag-share ka sa word ni Lord, ingon siya, quote and quote, siya nga, some people are doubtful about the word of the Lord. But the worst people are those who refuse to be taught. They are fools. Diretso gid siya. Siya tanang, wala ba mga tao nga doubtful sila sa word. Gina-question nila ang word ni Lord. Dabi na ka namang word nga dili mo sila. Pero ang mga buang-buang gyud ingin siya mo to siya mga tao nga dili gyud motuman sa pagpanudlo sa Ginoo. So meaning, kung ang Proverbs 1:7 atong tanawon, fools despise wisdom and discipline. So kung di ta magpatudlo sa atong category, we are fools. That's why we need to be teachable. Unsa man atong basihan, unsa man ang tudlo sa tuwa para mahimutang competent and efficient. 2 Timothy chapter 3 verse 16, mo ni siya ang dapat natong kuptan. Kini mga butang nga itudlo sa to, or itudlo nato nga to sa uban. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang pulong sa Ginoo ay atong tun-an. Muna kining ato ang ginahimo sa ato ang mga cell groups, ato mga open cells, ato mga simbala, ginatudluan ta may tungod sa Ginoo. Ang pinakatumungan na para tudluan ta, para badlungon ta,
para ikoreher ta, correction ta, para i-train ta. Ngadto sa pagkamatarong, para ang anak sa tao, mahimog silang mabansay sa tanang mga maayong buhat. Ginatudluan kita para mahimutang mamaayong tao ug mahimo nato ang mga maayong buluhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Usa ka writer nagingon, non-writer nagingon na pud siya, ngano mag-unknown man sila, no? Maybe because they don't want to be known. Kaya they just want their writings to be made known, pero dili sa gusto personally mahimong known. Yun siya nga, to those person who are not teachable, there are those person who does not respect the word of God. Sa kaning mga tao nga wala, dili magpatudlo labi na sa word ni Lord, kanabang kung imong tudluan mangyamiid na may mga tao nga ana. Kini mga tawhana, wala gyud sila respeto sa word ni Lord. Yung once wala tay respect sa word ni Lord, nagyud tay consequences nga ato bangon. Kay God cannot be mocked. Whatever a man sows, he will reap. Sabta na to? Unegsoon, pagdasig lang ka nato karong kabuntagon. Kabalo ko very basic ra kay gitunan karon, pero somehow a sweet reminder for us ba that daily we have a battle. Whether we like it or not, facing battles is inevitable. Permanente yun na. Mabago lang ka nga Christian, madugay na ka nga Christian. In fact, kami nga mga pastors, mas grabe ang amuhagit sa kinabuhi. Abi ninyo, okay lang mi, kay gakatawara mi, kumuwala mi, on fire kayo, murabag kuyaw jud kay sa nga tanan. Pero we have our own battles as well, nga mas kuyaw pa, mas bugat pa sa inyo ha. Pero wala na mo gina-advertise, wala na mo ginasulti because we believe the battle belongs to the Lord. We have God on our side. And because God is with us, who can be against us? No weapon formed against us will prosper. That's why we have to take hold on to the word of the Lord. And in our part, para madaog nato ning gira sa atong kinabuhi, natay i-develop sa atong sarili. Mga kwalidad nga dapat maanaa sa atoa para magmadaugon gyud ta nining kinabuhian. Number 1, magmatinud-anon ta. Kaya matinud-anon si Lord. Kada adlaw si Lord, matinud-anon gayod. Ikaduha, kinalanta, available kanunay. Gamay lang yun ang gana-require ni Lord sa atua ba actually. Kung ato ikumpara sa atua ganing ginahimo para sa atong sarili, gamay lang yun ang portion ni Lord. Gamay ra gyud kaayo. Pero ang gihimo ni Lord, overwhelming, surpassing, awesome. Number 3 is submissive. We have to submit first to God. Because if we will submit first to God, He will give us authority, He will empower us to win this battle. And you can able to resist the enemy and he will flee from us. Number 4, last but not least, teachable. We need always to be willing to be taught. Kanang magpatudlo gyud ta igsuon. Man bitaw nga dinhi gina-train gyud ta. By the way, nata-encounter kaming karong July 2021. Okay, natay pre-encounter July 14. Manaw sang pudaan. So katong mga prospect, ready na sila karundaan, mag-soinil na mo para pagka July 13 mag-pre-encounter ta, kay July 2021 mag-encounter na punta. Muna nga diri sa church wala gyud ta miundang sa process. Ginatudluan gyud ta tanan. No nga kinahanglan gyud ta mahimong kanang sangkap. Masangkap yun ta. Muna magpatudlo ta. Kung wala pa mo makagraduate sa process, wala pa mo kaadto nga to sa post-encounter, wala mo kaadto sa SOL 1, 2, and 3, kada Domingo na agad tayo klase igso. Napag-good time na si Pastor Ding, yung pa siya gina-plaster pa lang yun na mo karon ang mga prospectus sa mga leaflets ha, mga booklets, gina-plaster pa namo. Natay, upat ka klase nga kanang series, equipping series nga, itudlo ni sa tuwa niya. Kung tayo time, God willing, kung di pa mabalik ang Ginoo mo, tudlo po si Pastor Ding, kanang mga doctrinal issues, mga Bible school topics, para lang yun masangkapan. Actually, this church, kaninga simbahan, puno kahit ba sa pagdasig, sa pagpatrain. Matudluan ta para maggamit ta ni Lord. Gisoon, kung kana ang atong taras, yato na siyang i-develop yun, makayong yun ta. Kaning gira hagit sa itong kinabuhi, chicken lang ni siya. Sa dini mo na siya mabati gani nga pressure problema, kay naaman si Lord kauban nato. That's why this morning, ang akong conclusion mao ni, hagit na ko sa inyo ha. With these words, my challenge is this. For sure, we want always to be on the winning side. Diba?
Gusto ta mo daog gyud bisag unsa. Gusto ta nga na mo daog gyud ta kanunay. Let us admit that daily we are facing battles because battle is real, whether we like it or not. Especially today, labi na karon. Because today is the time, most of the times, we are being examined. Gina-examine na tamurabag. Nakapansin ba mo, ginaayag ta ni Lord, gina-examine ta niya through and through? Para mo gawas gudon sa gudang ato ang mga pagbati or pag-alagad nga sa iya. Ha? That's why, it is very important to check and evaluate ourselves day by day or on a daily basis. Yeah, ask yourselves every morning, every day, every week, or any opportunity comes in you, what battles I am into right now? Usa man ang girang akong gatubang karon. And the next question is, am I winning or am I losing? Am I victor or I am a victim? You alone can answer that. Are we doing fast? Are we faithful? Are we available? Are we submissive? Are we teachable? These are the questions nga gusto na ko ihatag sa inyo karong kabuntagon. Ug kamo lang gud ang makatubag niini. Kamo lang gud og si Lord ang magistoryahanay karong kabuntagon. Mo na manindog tabi? Manindog tang tanan. Are you learning? Dapat ay nakatunan? Isoon? Kabalo ko nga, siguro ang uban, kabalik-balik na lang, pero una naman na siya, pahinumduman ta kanunay. Pero this morning, mag-focus lang ta sa upat ka quality ng atong gitunaan karon niya. Atong i-check, evaluate atong self. Lord, sa upat na gisigutan ba ka ng faithfulness, availability, submission, and teachable? Lord, asa man di ang area that I needs to develop? Asa man nga area diha, Lord, nga I think I'm failure too. Wala pa na ako gihimo. Lord, akong isurrender nga na kanimo kini nga area. Help me, Lord. Help me, Holy Spirit. I need you. I want you to use me, to work in me and through me. Gusto ko mapusla ng kinabuhi, Ginoo, para sa imong kahimayan. Dili ang kalibutan magpahimulo sa ako. Ikaw ug ikaw lamang, O Dios. As we listen to this song, ayaw sa mong kanta ha. I-evaluate sa inyong sarili sa katong 4 areas nga atong gisgutan. How's your faithfulness? How's your availability to the work of the Lord? How's your submission? Are you teachable? Nagapatudlo ba ka? Gasubmit pa ka sa training? A church man o sa inyong simbalay? Only you can answer that question.